Magandang araw po mga kababayan, saan mang sulok ng Pilipinas at ibang bansa, yung mga nagtatrabaho po sa ating bansa na sinasabing living heroes, ay binabati ko po kayo lahat ng Happy New Year. Sana po malayo tayo sa mga aksidente at kalamidad at lagi tayong malusog. Ingatan po ating kalusugan. Yan po ang ating yaman, mga kababayan. Marami kang pera, ang dami mo naman sakit. Mabuti pa yung basta ingatan po. Ingatan po natin ang ating kalusugan. Ang topic ko po ngayon ay tungkol po sa katatapos na bagong taon. Ano po, dami. Ang katatapos na nagdaang taon, 2025. Ang dami pong nangyari sa 2025. Nandyan po yung namatay yung isang congressman, namatay at nawala yung isang yusik, natalo sa midterm election ang mga bataan ni BBM, mga kanyang mga manok. Yun po ay nagpapatunay po na yung trust rating ng Pilipino ay talagang bagsak ang si Presidente. Yan po yung katunayan. Kasi kung ikaw ay sitting president, tapos ang iyong nirerito o minamanok ng mga kandidato ay matatalo, walang tiwala sa iyo ang mga tao, mga botante. Siguro yung mga manalo dyan, pinagalaw ang pera. Kasi sa Mindanao, talo po ang lahat ng kandidato ni BBM. Mamayagpag doon ang mga PDP laban candidates. So, marami pong nangyari. Ang ating gobyerno po ay conspirator, sindikato, ng mga sindikato po sila ng mga kidnappers. Sa paano pong paraan? Ito po nangyari itong 2025, dyan po nangyari. Kinidnap nila si former President Rodrigo Roa Duterte at isinakay sa aeroplano sa pilitan, dinala sa dahig sa Europe at doon isinuko nila ang isang Pilipino sa dayuhang hostisya daw kuno. Alam po naman natin sa ating constitution kung sila po ay matinong leaders. Kung nagkasala ang tao, meron naman tayong justice system. Gumagana po ang ating korte. At saka meron po sa konstitusyon nakalagay po doon yung hindi po pwedeng i-deprive ang isang Pilipino o isang citizen ng isang country na hindi dumaan sa due process of law. Anong due process doon? Nakikita ko naman sa mga video kung alam niyo, i-reaction ko lang ito sa mga nangyari nitong 2025. Dahil yung isang general na kanilang tuta-tuta, siya daw ang pinakamakapangyarihan. Wala siyang kinatatakutan. Lahat ng mga kumukontra doon, nakikita namin sa video, sa mga yung aksyon noong general na yun. Yan po ay aksyon lamang yun ng mga bayarang mga kriminal. Yung ganong aksyon ng general na yun. Bayarang kriminal. Dahil po, ginagawa niya po ay labag sa batas. Ano po ba ang ibig sabihin ng labag sa batas? Pag ikaw ay gumawa ng mga bagay na labag sa batas, criminal ka. Mayroon kang criminal mentality. Di po ba? Mayroon namang proseso Bakit sa dahig nyo ibibigay? Dahil sa, yan po ang inhumane.
inhuman po yung ginawa nila at siya ay hindi po karapat-dapat sa isang Pilipino ang ipatapon mo sa dayuhang korte, ICC, International Criminal Court. Eh meron naman tayong korte dito kung talagang nagkasala. Kung ngayon, survey, bagsak ka po, ginoong presidente namin. Mahal naming presidente dahil wala kaming choice kundi mahalin ka dahil ikaw ang aming pinuno Pero hindi ka po gumaganap ng iyong pagkapinuno. Yun ang masasabi. Pangalawa na nangyari, yung impeachment. I-impeach ninyo yung matinong vice presidente sa 125 million kuno na unliquidated. Mahiya naman po kayo mga congressman o kung sino man po dyan ng mga grupo na nag-advocate ng impeachment ni VP Sara. Kayo ba ay mas mataas pa sa may mandato ng pag-audit? Di ba, COA po ang nag-audit niyan at sinabi ng COA, malinis ang pagkagastos ng 125 million. Pero kayo, kasi mga bulag kayo at saka talagang masasamang tao kayo, ang ginagawa nyo po, nagbubulag-bulagan kayo sa bilyon-bilyon. Bilyon-bilyong pera, mali-malitang pera na kinamkam ng mga congressman, ng ating dating speaker, ni Saldico, at saka yung appropriation committee chairman, si Saldico. At marami pong witnesses dyan, mga kababayan, marami po. Na nagsasabing totoo po yan na ninakaw ang bilyon-bilyong pera. Pero ito pong mga civil society, si Sara ang pinag-iinitan. Ano ba mas ano pa kayo ba? Mas matalino pa ba kayo sa COA? COA ang nagsasabi na okay. At saka confidential fund po yan. Ako naman, mga edukado pa rin. Saka may mga attorney sa inyo si Dilima ba? Hindi ba attorney yan? Di ba nakaintindihan ng confidential? Singipin. Si Jukno. Di ba abogado yan? Di ba siya nakakaintindi ng confidential? Sila nagpupustro ng impeachment ni VP Sara. Tapos ngayon, kasama yung mga pari, yan siya, ang dami pong nangyari. Kasama ang mga pari na hindi ko alam kung nalululong din sa droga itong mga paring ito parang wala na po silang katwiran. Hindi na po natin malaman kung ano ang ituturo ng kaparian. Sila po ba ay pabor sa inhuman? Biruin nyo, wala silang say doon sa pagpapahirap kay former President PRRD. Wala silang say. Mas gusto nilang kung maaari daw, doon na rin mabulok. Baliktad po, ako naman nananalangin. Kung kayo ay nananalangin na mabulok si PRRD, ipinapanalangin ko din po na karmahin po kayo, pati pamilya nyo. Karmahin po sa ginawa ninyong katarantaduhan, sa ginawa ninyong krimen. Parusahan sana kayo ng nasa taas. Dahil maling-mali po Kahit na po grade pupils ang magsasabi, maling-mali po ang ginawa ninyo, mga opisyal ng mamamayan na nagpahirap sa ating dating presidente. So, kidnapping, impeachment, tapos, eleksyon. Yung lahat po na mga congressman na tumanggap ng milyon-milyong pera sa pagpirma doon sa impeachment ni Sara, lagapak po sa eleksyon. Halos lahat. Baka yung iba dyan nanalo dahil sa Comelec. O isa po yan. Isa pa yan sa team ako, yung Comelec na yan. Para sa akin po, tanggalin na po yung Comelec o kaya si ano na lang, matira na lang dyan si Garcia
Abogado po yan, ha? Pero ang nanalo, hindi niya paupuin. At ang natalo, yun ang paupuin niya. Declared po ng Korte Suprema na ang natalo ay hindi pwedeng umupo. Kasi ayaw siya ng kanyang mga constituent. Ang constituent po sa botohan, sa eleksyon, ang constituent ang nagpapasya kung sino ang gusto nila. Pero, baliktad po si Atty. Garcia ng COMELEC, kung sino ang gusto niya, yun paupuin niya. Yun. Sinasabi lang niya na yun ay in-bank decision, pero lahat sila siguro mga binayar o tumanggap ng pera dahil tinan nyo, may katwiran ba yun na natalo ka sa eleksyon, paupuin mo? At yung nanalo, gagawa nyo ng kung ano-anong mga technicality? Di ba? Tanggalin na yung COMELEC. Kung akong dapat hindi na binibigyan ng kung akong nasa, halimbawa lang nasa appropriation dapat tanggalin na yung COMELEC na yan. Bayaan na lang si Atty. Garcia ang pumili ng mga magli-leader. Ganun naman ang ginagawa niya. Illegal din. Wala po tayong demokrasya kay Garcia. Wala po yung eleksyon. Kaya mag-eleksyon na, sinasabi niya, tapos bilyon-bilyon na naman po ang ating gagastusin sa eleksyon. Wala pong katinuan ang natin, ang bansa natin hanggat nandiyan po si Garcia, yung ating ang pagpili ng isa pa. Nagpupumilit itong congressman ng Manila na umupo. Technicality, kahit naman hindi siya ibinoto, yan pa naman ay pastor po yan Pastor ka, dapat may pagkakilala ka sa katwiran. Pastor ka di ba? Isa ka rin sa mga pari, kasama ka rin ng mga pari na hindi kumikilala ng batas, ng katwiran, ng legalidad. Diadaan nyo sa pera-pera para lang makaupo kayo Ayaw sa inyo ng tao. Yan po yan Isa yan sa mga nangyari sa ating bansa nitong 2025. Ano pa ba ang topic natin? Kidnapping, impeachment, COMELEC. Marami pa po. Ito si Congressman Barsaga, sa loob po ito ng HOR. No? Si Congressman Barsaga ay consistent sa pagpapahayag ng kanyang nalalaman tungkol sa rules and regulations ng HOR. No? Kung tutuusin lang naman, kung ang hinahangad ng HOR, House of Representatives, ay transparency, dapat unahin nila ang kasama nila na 17 yata yun, 17 congressman involved sa mga ghost project sa flood control project na ni BBM. Bakit kaya nga nagkabaha Dahil sa kanyang mga kontraktor, mga congressman, kinurakot nilang pera. Dapat kung itong mga si Ridon, halimbawa, si Ridon, transparency, di ba? Gusto mong transparent, imbestigahan mo yung salip na si Barsagang yung ang tawag dito, isuspende, isuspende nyo muna yung 17 involved na bilanggit ng Diskaya contractors na involved sa proponents sa mga ghost projects. Di ba? Honorables kayo, nakabarong, nakakot and tie. Dapat imbestigahan ninyo ang 17 congressman na involved sa ghost projects. Okay. So, ito nga, sabi nga ng ating nawala na siguro ng tiwala ang mga tao kay BBM dahil naman dyan sa ghost projects na yan. Ang daming namatay. No? Sabi niya, kumpleto na yung 5,500 na
flood control projects. Pinakcheck siya ng kalikasan, bina ng bina. Maraming namatay. Kung tutuusin, sin of omission po yan. Yan po ay crime. May crime po yan si BBM. Anong crime niya? Negligence. Tignan mo, nagbabaha na doon sa ibang lugar. Kakamot-kamot pa siya sa ulo. Hindi niya alam ang gagawin. My God. Leader ka ba? Presidente ka? Hindi mo alam ang gagawin mo. Nabuhay po kasi tayo doon sa panahon ng pandemic kung saan 120 million pinakain yan ng dating presidente, PRRD. Alright, totoo na nangutang. Totoo po yun. Nangutang po yan. Pero hindi po yan ginastos sa sarili niyang kapakanan. Pinakain niya po ang 120 million. Yun dapat ang ayuda. Doon po dapat ang ayuda ilagay sa ganung mga situations. Pandemic walang trabaho, lockdown. Di ba? Nabuhay po ang 120 million. Kakaunti lang yung talagang mga malapit sa karamdaman lang din sa na yun ang namatay. So, binudol po tayo ng ating presidente. Di po ba? Budol So, kung meron mang dapat idalhin sa dahig at parusahan sa crime against humanity, yan po yan. Yung mga congressman, dalhin sa dahig at doon sila ikulong. No? Kaya sila takot na takot kay BP Sara na maging presidente dahil yari sila. Yari sila sa pinagagawa nila. Di po ba? Yari sila. Tingnan nyo. Mayroong isang congressman dati na nagsalita na ang si PRRD President Rodrigo Roa Duterte ang pinuno ng mga sindikato ng mga kriminal, mga drug syndicates. Namatay siya. Namatay po siya. Di ba? Siya ang nagsalita nun Buhay pa si PRRD, pero siya patay na. Ngayon, nakikiusap ang pamilya na igalang daw ang namayapa. Hindi po siya mamamayapa dahil masama po ang ginawa niya. Nakiusap din yung si Congressman Barbers na irespeto ang namayapa ng tao dahil po yan ugaling Pilipino. Matanong lang po kita, Congressman Barbers, ugaling Pilipino ba yan magnakaw kayo ng milyon-milyong pera? Ugaling Pilipino po ba yan? Ugaling Pilipino ba yan na kung dinahin ninyo ang mga resource person, pakulong ninyo kahit na dahil sa hindi sinasagot ng ayon sa inyong kagustuhan? Hindi sinasagot ang mga tanong nyo ayon sa iyong kagustuhan dahil scripted ang lahat ng ginagawa ninyo o pang-imbestiga sa Quadcom na yan Sino po bang salot sa ating bansa? Kayo po, mga congressman. Magnanakaw ang, hindi naman lahat Huwag po sanang masaktan yung ibang, basta bato-bato sa langit, ang matamaan po yan ay pagbagsak, pag tumama yung bato sa langit, ay may bukol. Yan po yan. Representatives. House of Representatives. Yun. Kaya dapat buwagin na yan kasi nasa inyong pera. O kaya tanggalin sa inyo ang power of the purse. Kayo ang nagdidikta sa pera. Akala natin, maanomalya yung 2025 Pinirma ni Marcos yung binasa daw niya yung mahigit 4,000 pages na batas na yun. Binasa niya at pinirmahan niya. Comes the time na yung pala pinaka-maanomalyang budget ng ating Pilipinas, sa history ng ating Pilipinas. Ngayon na naman, 2026, mayroon na naman silang insertion. Nagdi-deny pa kayo. Talagang hindi kayo mapigilan sa pagkaging greedy nyo, mga gahaman ninyo sa pera. Pera ng taong bayan. Sinasabi nyo na hindi
mabubuo ang mga proyekto, mga infrastructure ng gobyerno kapag hindi na naipasa yung ang GAA 2026. Diyan na kukunin yung ang budget na ninakaw ninyo sa sa PhilHealth, PDIC, Marlica. Hindi ko lang maano kung anong klaseng leadership ang ginagawa ninyo, mga congressman, senador. No? Hindi ko lang alam kung anong klaseng leadership kayo ang ginagawa niyo. Sa halip na paunlarin ninyo ang ating bansa, ang ating mamamayan, kaya tayo, talo-talunan tayo ng ibang bansa eh. Sa halip na paunlarin ninyo, dinadala nyo ang mga mamamayan ninyo sa kahirapan, sa pumunoy ng kahirapan. Ang pinaka walang hiyang mga tao o grupo ng tao ay nasa SUR. Sila ang humahawak ng pera ng taong bayan, kaya sila po nasusunod kung magkano ang kanilang kukurakutin. Insertion dito, insertion doon. At ito namang BICAM, nakikita naman natin na ang mga kumukontra, yung hindi bumoto, hindi ba, pero mo, wala pa daw isang minuto. Pinirma na yung BICAM. Kasi, nasa kapangyarihan kayo pero masasabi ko lang, may karma po yan. Yung isang journalist nagsabi na mawala na sana ang mga kurakot. Ako, magsasabi din ako, sana po karmahin kayo at yung bahagi ng iyong ninakaw sa mga pinaghirapan ng taong bayan na nakikinabang ang inyong pamilya, ay hindi ko naman sinisisi o hindi naman pwede natin sisihin ang mga anak-anak ninyo na wala namang kinalaman niya. Pero nakikinabang sila. Kayo na mga congressman na nakikinabang sa pera ng taong bayan, mga magnanakaw kayo. Yan, kayo ang dapat makarma. Siyempre, kapag nakarma kayo, kasama ng pamilya nyo. Nakakahiya kayo. Pero mga makakapal ng mukha ninyo, mga buhaya naman kayo. Honorables, mga buhaya po kayo. Bagong taon po ngayon. Inihiling ko po at wini-wish ko sa Panginoon na sana umunlad ng ating bansa. Sana mabago na. Mabago na po ang kaisipan nitong mga kurakot na ito. Na sana huwag na silang mangurakot. Ang pundo na ng ating 2026 na 6.7 trillion plus ay gamitin na po yan sa development ng ating bansa. Sana po yan ang aking wish, ang aking panalangin sa Panginoon. At pasamantala po, dumahaba na po yata ang aking wala pa akong kodigo niyan. Yan po ay, dito lang po yan, naisip ko lang po yan dahil sa mga napabalita po. So, mapupunan ninyo, paiba-iba po yung aking mga tema-tema kasi kung ano po ang naalala ko, yun lang po ang aking sinasabi. Nire-reactionan. At sana po, huwag niyo isipin na ako'y nagdudunong-dunungan. Reaction ko lang po yan. At siguro kayo may reaction din. Kaya lang hindi kayo makapag-vlog o kaya hindi kayo makapaggawa ng sariling video para malaman. Kahit kaunti lang ang makaalam. Yun ang aking reaction eh. Nasa constitution po yan eh. Karapatan ko yan eh. So, kung sakali pong may magkagusto sa aking video, paki-like naman po ninyo. Paki-share sa mga kakilala niyo para dumami po ang aking ang magbo-view sa aking video. Maraming salamat po. Ingat po tayo lahat sa mga sakit. Sa mga travel natin, ingat tayo sa aksidente. At ipanalangin po natin na malis po yung gera malis po sa Pilipinas ang gera ng Taiwan at China. Dahil hindi po tayo diyan kasali. Hindi po tayo diyan kasali. Iba-vlog ko rin po yan sa susunod na vlog ko. Maraming salamat po.